So hello sa mga idol, welcome ulit for another content, and for today's content ayan pag-usapan natin ng Itel Power 80. Sulit ba talaga itong i-purchase ngayong 2026 lalo na marami yung nakikita sa comment section na nagtatanong. Tara, check natin. Mga idol, for today's video, pag-uusapan natin ang Itel Power 80. Kung sulit nga ba talaga siyang i-purchase ngayong 2026. Pero, when it comes sa presyo niya kasi sa online dito sa ating link. So, pag tinap mo yung video, may shopping button dito. Mura nyo lang po makukuha ang Itel Power 80. Usually, pwede nyo siya makuha at around 7 to 8,000 pesos. Yan yung pinaka-sale price na sa online. Kaya, gusto nyo siya, tap mo yung video, may shopping button dyan. Mura nyo lang makukuha yan. At, exclusive lang po yan dito sa ating video. May makuha kayo na discount na up to 1 to 2,000 pesos off. At yan po yung 4GB of RAM and 128GB of internal storage. So, tatalakayin natin si Itel Power 80 dahil, again, sa panahon kasi natin ngayon, ang dami po naghanap ng smartphone na especially gagamitin nila sa trabaho. Hindi na kasi ngayon parang target consumer ng majority gamers eh. Ang marami ngayon ang naghahanap yung magagamit nila pang araw-araw, di ba? Kasi hati-hati ang consumers natin. May mga gamers, may mga gagamitin sa work, for business, for schooling, for multimedia or entertainment purposes, di ba? Nakahati po talaga ang mga mga consumers natin. So, etong si Itel Power 80, kumbaga in short, all-rounder siya. Sa lahat pwede po itong smartphone na to. Kumbaga, marami na kayong magagawa sa smartphone na to na sa presyo niya is swak na swak lang. Pero ang dito yung RAM at ROM. So, in-offer niya is 4GB of RAM and 128GB of internal storage. And yan na nga talaga mga idol ang the best na pwede na natin makuha for this kind of price tag ngayon 2026. Noong 2025 kasi usually nakikita natin yan sa mga 4,000, 5,000, hindi na po. Dahil sa nagsitaasan po ang presyo ng smartphone, yung 4GB of RAM ay normal na sa presyo na 10,000, 8,000, and 7,000 pesos. Dahil yan sa RAM shortage and ang pinakapunot dulo niyan is AI. Siyempre, yung AI nagre-require ng mga RAMs. So, yung mga manufacturers nauubusan ng RAM supply. At kumbaga, hanggang 2028 daw natin may experience ang RAM shortage. Kaya magtitiis tayo hanggang 2027 na mga nakakagulat na presyo ng smartphone. Pero syempre, kahit na nagsitaasan ng mga presyo ng smartphones, meron tayong mga platforms na nag-o-offer ng napakamura lang po na presyo. Wala na iba kundi ang online platforms natin sa link. So, official store po ni Itel yan sa online. So, dyan is below SRP at hindi pa nagtatapos dyan. May makukuha pa kayong additional na discount. Exclusive lang yan dito sa ating video na up to 1 to 2,000 pesos off. So, ang una kong i-share sa inyo kung bakit sulit ang Infinix ang Itel Power 80 is yung kanyang protection. Winoter test ko to mga idol. Meron akong video niyan. Grabe, ang ganda ng protection niya. For its price sa 7 to 8,000 pesos, pwede natin tong i-submerge sa water within 30 minutes. Ang protection neto ay makikita natin sa protection ng iPhone 17 Pro Max at Samsung Galaxy S26 Ultra. Yung mga top of the line na smartphones ngayon ng mga popular brands, kasing water protection po ng very affordable lang na Itel Power 80. So itong smartphone na to ay perfect na perfect sa mga consumers natin na outdoor sila. For example, navigating tool sa motor, umulan, nahulog man sa swimming pool, nahulog man sa kanal, di ba? Walang problema, gawa pa rin siya or hindi siya masisira. Dahil ang maganda pang extra protection na nilagay nila is rugged po itong smartphone na to. So yung bumper ni Itel Power 80 ay makapal or nagba-bounce, di ba? So ang maganda doon, mahulog man siya ng pagilid, magbabounce lang siya dahil sa protection niya sa gilid. So, very nice yung ganyang protection dito sa Itel Power 80 mga idol. Kumbaga, hindi kayo mag-worry na kahit mahulog siya, di ba? Matibay talaga itong smartphone na to. So, trinay ko na rin yan, ipokpok sa table, yung gano'n, hinuhulog-hulog siya, nagbabounce lang siya mga idol. So, sa gano'ng mga aspect pa lang,
sa presyo niya, sulit na. Paano pa kay mga ibang aspect like yung kanyang battery? Yung battery nito is 7,000 mAh battery capacity. Ito pa nagulat ako. Ang laki ng battery niya. Manipis siya. 'Di ba? For a rugged smartphone, usually or nakikita natin makakapal or matataba tapos mabigat dahil malaki battery capacity. Ito baliktad. Malaki battery, manipis, magaan, rugged pa. 'Di ba? So ergonomics, form factor and all, sobrang saludo ko dito sa Infinix dahil nakapag-provide sila ng ganitong klaseng smartphone today. And yun, sa battery, kung naghanap kayo ng makunat na battery, ito maganda, sobrang kunat ng battery niya. Nung nag-game test ako dito, matagal siya malobat mga idol. Pero syempre, ang isang major lang na disadvantage when it comes sa terno ng kanyang battery, yung charging rate. So syempre, noong 2020, 2021, yung 18 watt is fast charging po talaga yan sa terno na 5,000 mAh battery capacity. Pero ngayon, since tinerno mo sa 7,000 mAh battery capacity, medyo hindi perfect yung terno, di ba? So meaning higher milliamp hour, slow, kumbaga bumabagal na sa perspective natin ng 18 watts kung pataas ng pataas yung capacity ng battery na ino-offer. So 18 watt charging rate lang siya, so hindi ko na siya sinabing fast dahil pag dito tinera mo sa 7,000 matagal, siguro mga 2 hours 30 minutes bago siya ma-full charge, di ba? So again, yun lang isang major setback dito sa Infinix, ay dito sa itel Power 80. Pag bibili nyo to, yung kanyang charging rate. Yung iba naman is all goods na sinasacrifice na nila yan kasi kaya naman nilang hintayin na ma-full charge itong smartphone nila. Kumbaga, yan yung resting period ng smartphone nila, yung pagcha-charge. Next is yung RAM at ROM. So, usapang RAM at ROM, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, yan yung very reasonable talaga na makukuha natin at all goods naman na siya for its price. Ang maganda pa dito yung design, yung likod nito, yung module niya dito is mukha siyang iPhone 17 Pro Max. Lalo-lalo na yung color orange niya, napakaganda mga idol. So, panigurado makakuha to na attention ng mga consumers pag gagamitin nyo outdoor dahil very, very identical din ang design niya when it comes sa iPhone pagdating lang sa camera module aspect. When it comes sa camera, very reasonable din ang camera niya, malinaw. It's 50 megapixel main camera. So, isa lang po ang talagang useful na camera nito which is yung 50 megapixel. Yung pangalawa is wala po yan, OLEDs talaga yan. And meron siyang 5 megapixel front-facing camera. So, ito napansin ko, maganda ang kanyang performance or yung quality, basta maganda rin yung lighting condition. Nung trinay natin to sa outdoor, maganda naman yung kinalabasan ng photos natin at sa indoor, meron mga konting noises lang. So, ang resolution na support niya is Full HD 1080p, video recording din. Ito na talaga usapan, processor. So, ang processor niya is the Unisoc T7250. So, again, yung processor na yan ay talamak na talamak po ngayon sa mga presyohan na ganito. And last year po, ang Unisoc T7250, to be honest, talamak lang yan sa presyo na 5,000 pesos below. Doon lang acceptable yan. Pero ngayon, since nagmahalan nga ang smartphone, nagko-cost cut talaga sila. Ang isang majority na kino-cost cut ng karamihan ng brand processor. So, naglalagay sila ng mas cheaper processor para mas ma-achieve pa rin yung affordability dito sa smartphone na to. Pero again, yung pagdating sa performance naman ng Unisoc T7250, better naman, okay naman. Okay naman ang performance niya, hindi naman siya sobrang bagal. Day-to-day tasks, casual things, opening of applications, scrolling through internet, hindi naman po mabagal ang performance ng T7250. At in fairness, nakakalaro rin naman tayo dito. Na-try rin natin ito sa Genshin Impact. Pwede siya sa lowest settings. May mga frame drops pero playable naman mga idol, okay? So don't expect na sobrang smooth siya sa mga heavy games dahil medyo mababa lang ang kanyang RAM. So, yung Unisoc T7250, mas ipiprefer ko siya sa mga games na MOBA games or yung Honor of Kings, ML, and even COD tsaka PUBG at Roblox playable naman po dito sa smartphone na to. Isa pa maganda dito sa itel Power 80 is yung kanyang screen size, napakalaki. It's 6.78 inches and IPS LCD siya with the resolution of HD plus 720p. So tulad na sinasabi ko rin sa mga previous video ko, yan din ang isa nilang kino-cost cut, yung yung resolution. Yan yung napansin ko sa karamihan ng smartphones ngayon. Ang tinatapyas nilang majority resolution. So, usually, HD Plus dati, sa lang yan, 5,000, ganyan. Ngayon, normal na yan sa mga up to 10,000, even pa nga 15,000 nakakita tayo. Ang ginagawa ng mga smartphone brands ngayon, tinataasan na lang yung needs of brightness para ma-feel pa rin ng mga consumers na sobrang ganda ng resolution. Pero again, don't get me wrong, okay naman ang resolution na HD Plus. High definition pa rin yan. Pero
dati, nagiging normalized na before ang Full HD Plus 1080p. Pero ngayon, HD Plus 720p na ang new normal sa ganitong presyo. Which is dito naman sa sa Itel Power 80, all goods naman siya dahil mataas yung needs of brightness niya. Kumbaga, nagbibigay siya ng parang boost doon sa quality ng display. Kaya pag tinignan nyo ng actual naman si Itel Power 80, hindi naman po totally wash out yung display niya. Refresh rate mataas, 120Hz at malaki rin yung display quality na itong smartphone na to. So yun mga idol, ang pinaka-main question ng karamihan ng mga consumers, Lods, sulit po ba to i-purchase dahil bibili po ako ng smartphone? The quick answer dyan, definitely yes. Sulit na sulit itong si Itel Power 80. Kaya hanggang may chance kayong kunin siya ng napakagandang deal, kunin nyo na dahil sayang naman din yung pagkakataon na makuha nyo siya ng mura. Dito lang yan sa ating link. Pag tinap mo yung video, may shopping button dito sa tinuturo ko, hinihilamos ko na site. May shopping button dyan or dito sa baba. Dyan lang kayo bibili ng Itel Power 80 dahil dito sa ating link ay makukuha nyo lang siya ng napakagandang deal with reasonable price. At meron pa kayo naghihintay na special YouTube discount voucher. Exclusive lang yan sa ating video na up to 1 to 2,000 pesos off. So sana po nakatulong po ito sa inyo mga idol kung nagde-decide kayo bumili ng Itel Power 80 ngayon.